Yan, welcome mga ka-printing, no. I-check natin ulit itong ating Canon G1010. So ito, kung mapapanood nyo yung first vlog ko nito, nung bago to, almost 2 years na. Then ito yung kanyang output ngayon. Nung kanina nagprint ako, ito yung mga previous print ko. Yan, hindi siya exposed sa araw, no. So hindi pa siya kumukupas. Hindi siya kumukupas. Nandito lang siya sa loob ng kwarto. Ito yung print ko, no? Mga sample print ko. To matagal na to. Yan. Then ito yung bago lang kanina. Yan. So meron tayong ink, no, na nabili. Hindi ko masasabing talagang genuine to na Canon. Pero ito yung ito siya, no? I-unbox natin. Nasa ano siya, no, nasa 290, around 300 pesos. Medyo mas mababa siya sa pag binili mo sa Canon official store, no, mas mababa siya. So unbox natin ngayon, susubukan natin. Then syempre i-follow up vlog na lang natin, no, kung ano ba yung nangyari sa printer head natin, kung nag-clog ba, no, kasi hindi natin matitest ngayon dahil medyo puno pa to. Then syempre mauuna yung mga ano, halo pa siya. Yan. So ay unbox lang muna natin. So ito, ilalagay ko yung store, no, kung saan ko nabili ito. Check nyo na lang dyan sa tag product sa baba, no. Ilagay na rin natin yung ibang mga ano, no, na item, no, na nabibili ko na pang Canon. So itong ating Canon ay naka external waste tank na. Ito, installan ko siya, no. Pag may problema, may dalawang syringe na yan. Pag hindi lumalabas yung colored or black, hinihigop ko lang dyan. So usually hindi rin siya nagagawa ng ganun lang, no. Kapag talagang kalag na yung head, no, o may iba pang problema, no, tulad ng forge unit, o may singaw na yung ano, no, may singaw na yung hose, then talagang may problema yung head, kailangan ng palitan. Yan. So syempre meron din lifespan yung printer head, hindi yan forever, no. So ito yung ginagamit nating photo paper, RC Satin, RC Glossy, RC Satin, RC Woven. Yan yung mga ginagamit nating photo paper. Iba yung backing paper niya compare dun sa ibang mura na photo paper na may professional na print sa likod, then para siyang karton. Ito maganda, no. So ito na yung ink na ating nabili. Yan, 790, no, para sa G1010, G2010, G10. So, made in Japan ang nakalagay, no. Tingin ko yung store nito ano, hindi local. Yan, ilalagay ko na lang yung link, no, direct doon sa store nito, no. 290 lang to. So may binili din ako dati na ano, no, alam ko hindi rin yun sa official store. Mas mura din, pero hanggang sa ngayon okay pa naman yung printer head. Hindi pa nagkakaproblema. Nagkaroon man ng problema na ayos lang ng paghigop sa syringe, paghigop ng syringe, no, sa waste hose. Then lagi yan may ano, may kasunod na head cleaning, no. Yan, malaki yung bote. Ayan. Ay, parang iba yung ano, no, 790 pero nakalagay 771 nung nakalagay na binigay sa akin. Ayan. Pero 790, pero ayan, subukan pa rin natin, no. Mali yung nasa loob. So yung ganito pang ano, pero alam ko pwedeng gamitin, no, kasi pigment din to, no. Try natin, no. Yan, lapit natin yung camera. 7. May takip pa dito pala, no.
Alisin natin yan. Yan, may takip pa pala. So yan, pwede nang gamitin. Pwede nang gamitin, no? Lapit natin. Hindi palaki. Yan. So yan. So nagsalin tayo. No, almost full na. So mali na ibigay 7.1, pero alam ko pigment din to. Tapos may takip yung dulo ng bote. So ibalik natin. Yun lang, mali lang yung binigay na ano, no. Kasi yung 790, ang 790 ganito yung tsura. Iba yung tip. Tapos 7.1 ang tsura ganito. Pero pwedeng gamitin, no. Kasi nakagamit na rin ako, no, ng 7.1. Ginamit natin. So, test natin to. 2 years na yung ating printer. Yan. Bago kayo bumili, abangan nyo na lang yung follow-up vlog, no? Kung nagkaroon ba ng problema. Yan. Pero kung gusto nyo, nandyan lang yung link. Kung gusto nyo bisitahin yung shop, nandyan lang sa may tag product, no? Maglalagay pa rin tayo ng ibang product dyan. So 2 years na tong aking Canon G1010. Yan, mag-print tayo. So ang advantage ng Canon printer, kaya makapal na papel, kaya cardstock, kaya yung mga 300 GSM. Pero kung nakalagay sa kanilang, alam ko hanggang 275. Pero nasubukan ko up to 300 GSM. Yan. So ito lang, no, itong 4R lang muna yung ating susubukan. Ito yung available natin. Then mag-print tayo sa Easy Photo Print EX, no? Ayan, hanap tayo ng picture ng ating ipiprint. Ito na lang, no, yung picture ng anak ko, no. Then, select paper. Yan, select paper. Dito sa computer, no? Meron din akong separate vlog dyan no, paano mag-print ng photo sa Canon EX. Then, size 4x6, layout, borderless. Yan. No? Tayo, borderless, full. Yan. Yan. Wala nga lang siyang rotate, no? Then, pinili kong papel ay glossy. Yan, pinili ko layout print. Then, print, no? Ay, naka-off pala. Off natin yung printer. So, again, no? 2 years na yung ating Canon G1010. Kasi mga nakaraang buwan, no, hindi ko masyadong nagagamit to. So ngayon lang uli nagamit. Pero nagpiprint ako ng paunti-unti dyan, no, na document. Pero yung hard print, no, na mga calling card, invitation, yan, hindi. So parang para siyang na stock. So meron pa tayong printer kasi na L121 tsaka
Meron pa rin akong L3210, kaya lang sira yung printer head. Hindi ko pa siya naayos. So mali yung binigay sa atin ni seller, no. 790 pero ang nakalagay 71. Ayan. Ibig sabihin ng pigment, yan, pigment black. Pigment black, no. Ayan. Ito yung 790. Yan, pero pwede rin gamitin, no. Kung walang stock, pwede rin to. Yan. Yan, so ito yung print. So maganda pa rin yung print out ng ano pala to? RC Glossy. Yan. RC Glossy. Kung nahawakan ko. Karoon ng dumi. RC Glossy. Ito RC Satin. Yan, print pa tayo isa, then yan, i-compare natin, no. Ito yung output. Dami na natin test sample, no. Yan. RC Satin. RC Satin. RC Glossy. So yan lang mga ka-printing, no. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Bira tayo maka-upload ngayon. So ito yung ginamit natin, no. 7.1. Mali yung binigay ni seller, no. Kahon lang to, no. 790. Pero yung laman 7.1. Yan. Maraming salamat.